At ayun na nga mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. So for today's video gagawan ko na nga ng breeding cage itong mga breeder ko ng HBRRT. At dito nga mga bossing, isinusukat ko na itong black tabs ko dito o itong storage box. So may haba pala ito na 70 centimeters. Tapos ang lapad naman 45 centimeters. Dito sa parting gitna mga boss 47 cm siya, pero dito sa gilid 45 lang talaga. Nung nalagyan kasi yan ng tubig medyo lumubo doon sa parting gitna. Tapos ito namang taas mga boss, kung gusto nyo malaman 45 centimeters. So ayun mga boss, gawan ko na ng breeding cage to. At dito nga mga bossing ginugupit ko na itong chicken wire na gagamitin ko bilang breeding cage. Bale ang size pala ng breeding cage na gagawin ko 40 by 40 cm lang, para maluwag pa rin ang space dun sa black tabs or dun sa storage box na breeding tank. Tapos ang lalim naman ito ang plano kong gawin 15 cm lang. So yung size mga boss na 40 by 40 centimeters, bale nag-add lang ako ng 30 cm tigkabilaan para merong taas na 15-15 dun sa tigkabilang side. So ang diskarte ko pala mga boss, para mas mabilis kong ma-assemble yung breeding cage, tinutupi ko yung bawat gilid ng chicken wire. Tapos gugupitan ko yan sa bawat sulok para madaling itupi. So fast forward na muna natin sa part na to mga boss, para hindi masyadong humaba yung video. So tinutupi ko talaga ng maganda yan mga boss, para mas madaling gupitin, para hindi mas mahirap i-assemble. Tapos dito mga boss, kinugupit ko na yung 4 na sulok ng chicken wire. So bawat sulok mga boss, isang side lang yung gugupitin nyo. Hindi naman pwede na gugupitin nyo pareho yung bawat side doon sa sulok, kasi mapuputol naman yan. Tapos dito mga boss, tinatayo ko na nga yung bawat side ng chicken wire. So ayan, mas madali talagang itayo kapag maganda yung pagkakatupi ng side, para hindi mahirapan pagtatali ng cable tie. So mapapansin nyo naman dito mga boss, mas madaling i-push yung bawat sulok ng chicken wire kapag maganda yung pagkakatupi. Tapos dito nga mga boss, itinatali ko na yung bawat sulok gamit yung cable tie. Cable tie yung ginamit yung panali dito para mas madaling itali. So fast forward lang ulit natin yung video mga boss, para hindi masyadong humaba. Enjoy nyo lang yung panonood mga bossing, kasi sa dulong part ng video na to baka may makuha pa kayong mga tips. At dito nga mga boss, natapos na nating itali yung mga bawat side ng chicken wire. So ayan, hugis box na talaga to. Tapos pwede na talagang breeding cage. Pero syempre gugupitin pa rin natin yung mga cable tie, yung mga dulo ng cable tie, para mas malinis tingnan yung ating breeding cage. Tapos dito mga boss, naghihiwa na ako ng styrofoam. Itong styrofoam naman ang gagamitin nating pampalutang dito sa breeding cage, kasi kung hindi natin lalagyan ng pampalutang yan mga boss, lulubog talaga yan. Dito sa pagtatali ng styrofoam mga boss, medyo nahirapan ako kasi yung cable tie na nabili ko medyo maikli.
So kailangan ko pa pagduksungin yung dalawang cable tie para maitali ko yung styrofoam. Tapos dito mga boss, natapos ko nang itali yung mga styrofoam sa gilid ng ating breeding cage. Tapos nagupit ko na rin yung mga cable tie niyan. So ito na yung natapos nating breeding cage mga bossing. DIY breeding cage gamit yung chicken wire. So yung chicken wire mga boss, mura lang naman yun sa mga hardware. Oh, di ba? Linis tingnan mga bossing pagka ginugupit natin yung mga cable tie, yung mga dulo ng cable tie. So syempre lalagay na natin dito yan sa mga breeder natin ng HBRRT o half black red rose tail. So ayan, sukat na sukat talaga. Tapos medyo malaki pa yung space. At saka malaki naman talaga yung space niya sa ilalim kasi malalim naman itong tub. So kapag nag-drop yung mga breeder natin, kahit hindi ka agad alisin yung mga fry sa breeding tub, okay lang kasi malawak naman yung breeding tub. Tapos dito pala mga boss, meron akong dalawang option dito. Pwede kong hayaan yung mga breeder dito sa labas ng breeding cage, or pwede ko rin ipasok dun sa loob ng breeding cage. So ako, ang gagawin ko, yung mga breeder ang ikukulong ko dun sa breeding cage. Para yung mga fry, hayaan ko lang muna dyan ng medyo lumaki, tsaka ako i-harvest. Kasi malaki naman na itong breeding tub. Kaya okay na okay lang yan, malaki yung space nila. Mag-grow pa rin na maganda yun. So dito mga boss, sure ko naman hindi na nila makakain yung kanilang mga fry. Kasi pag drop nila nyan, mahuhulog yun sa ilalim, o kaya lalabas yung mga fry dyan sa mga butas. Tapos ang gagawin ko lalagyan ko rin ng aquatic plants ito dito sa loob, para yung hindi ka agad makakalabas ng mga fry, may hiding place pa rin sila. Tapos dito mga boss, nahuli ko na yung mga breeder ko. Tapos naikulong ko na rin sila dito sa breeding cage. Kukunti pa lang naman yung breeder ko nito mga boss. 5 babae yun nandito, tapos 3 lalaki. Ito pala yung isang advantage mga boss kapag yung breeder ang nakakulong. Mamomonitor nyo ng maganda yung mga breeder nyo, kasi hindi katulad nung nasa labas sila ng breeding cage, makakatago yan sa ilalim. So katulad nito, nakuha ko agad yung isang hindi bagandang langoy na male, so isi-separate ko na kagad yun. Ang disadvantage naman ito mga boss, dun sa pagpapakain, syempre butas-butas yung chicken wire natin. So yung ibang ibibigay natin na pagkain na lumulumog kaagad, mapupunta yun sa ilalim, hindi nila mahahabol. So ang kakain na lang naman nun yung mga apple snail dun sa breeding tub. Kaya importante din talaga na meron tayong snail dun sa breeding tub, kahit anong klaseng snail mga boss, basta meron kakain ng mga tire-tireng pagkain. So ayun, nalagyan ko na rin ng aquatic plants dun sa loob ng breeding cage, para sa hiding place din ng mga idadrop nila kapag hindi ka agad nakalabas. So hanggang dito na lang yung video mga boss. Sana kahit papano nakatulong tong video na to sa inyo, at sana nag-enjoy din kayo sa panonood. Happy peacekeeping!